Hindi lamang ang relasyon ng Pilipinas sa mga bansang kasapi ng ASEAN ang pinatibay sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 43rd ASEAN Summit, kundi maging kahit ang ilang malalaking mga bansa tulad ng Estados Unidos at ng China. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang Pangulo sa pagtutol ng ilang bansa sa ilang gawain sa South China Sea na nakakaapekto sa rehiyon at sa mga mamamayan nito. Ang sentro ng balita mula kay Alan Francisco, live. Angelique, Audrey, malinaw ang foreign policy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Friend to all and enemy to none. Kaya naman sa usapin ng territorial dispute sa South China Sea, isinusulong niya ang mapayapang pagresolba rito. Bagay na sinusuportahan hindi lamang ng mga bansa sa Timog Silangang Asya kundi ng iba pang mga world leaders. Nagbigay ng suporta ang ilang kaalyadong bansa sa posisyon ng Pilipinas na isulong ang mapayapang paraan ng pagresolba sa territorial dispute sa South China Sea. Pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Japan sa hangarin nitong kapayapaan sa Indo-Pacific region at ang pagtutol din ng Japan sa militarisasyon sa mga reclaimed features sa South China Sea. Naglabas ng joint statement ang Japan, United Nations at South Korea at nakasaad dito ang kanilang pagsuporta sa international order na nakabase sa rule of law. The militarization of reclaimed features in the South China Sea is of great concern, as well as the concern for continued illegal, unreported, and unregulated fishing that affects both our fisher folks. As maritime nations, both the Philippines and Japan not only share the common interest of maintaining peace and stability in the South China Sea, but also in enhancing our resiliency in responding to maritime disasters. Inihayag din ni Pangulong Marcos ang kanyang pagkabahala sa militarisasyong ito sa dispute water na sinabi niya sa ASEAN Republic of Korea Summit. We share concerns on the militarization of reclaimed features, the dangerous use of Coast Guard and maritime militia vessels, and other coercive activities. Nagkaroon din ng pagkakataon na makapag-usap si Pangulong Marcos at US Vice President Kamala Harris. Kapwa sumang-ayon ng dalawang opisyal na magtulungan at kasamang ASEAN members ay tataguyod nila ang kalakalan, kapayapaan at pag-unlad. Sa website naman ng White House, nakasaad na napag-usapan ni na Pangulong Marcos at Vice President Harris ang 4 na karagdagang sites o lugar para sa US-Philippines Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Natalakay rin ng dalawang opisyal ang mga oportunidad na magpapaigting sa bilateral economic cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos. Nagkausap din si President Marcos at Chinese Premier Li Qiang sa ASEAN-China Summit. Dito ay sinabi ni Pangulong Marcos sa Chinese official na ipagpapatuloy ng Pilipinas ang pagsusulong ng pakikipagtulungan sa China. Una nang sinabi ng punong ehekutibo na natutuwa siya sa latest development sa negosasyon para sa Code of Conduct sa South China Sea. Kasabay nito ang paninindigan ng Pilipinas sa karapatan nito alinsunod sa international law. Ang ASEAN naman, kinikilala ang ambag ng Canada sa pagtataguyod ng maritime security and safety. Sa ASEAN 3+ Summit, kasama ang China, Japan at South Korea, binigyang diin ni President Marcos ang pagpapalakas sa mekanismo ng regional food security. We reiterate our proposal for APT Corporation to consider diversifying actor by adding other commodities and staple foods to rice to strengthen food security, poverty alleviation, and the eradication of hunger and malnutrition amongst ASEAN member countries. Kagabi naman ay nagsama-sama ang mga ASEAN leader at mga partner country nila sa Gala Night. Kabilang sa dumalo si President Marcos at First Lady Liza Marcos. Kanina, nagkaroon na rin ng bilateral meeting si Pangulong Marcos kay Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh. Audrey, Angelique, ang pinag-usapan, isa sa mga pinag-usapan sa nangyaring bilateral meeting na yan ay yung tungkol sa bigas. At kaya na lang rin ay nagkaroon ng ASEAN-India Summit. Marami pang mga pagpupulong ang mga ASEAN leader bago ito magtakda ng closing ceremony ngayong araw rin. At pagkatapos niyan, babalik na dyan si Pangulong Marcos sa Pilipinas kasama ang kanyang delegasyon. Live mula rito sa Jakarta, Indonesia, Audrey, Angelique. Maraming salamat sa iyo, Alan Francisco.